Yun na isang mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mong mga ka-adventure dyan. Kumusta po kayo? Panibagong reaction video na naman tayo. Bagong taon. Pero una po sa lahat, nais ko lamang pong sana humingi sa inyo ng paumanhin kung ganito po ang ating pong magiging tema ng reaksyon sa pagpasok ng bagong taon. Naway tapusin nyo ang video para mas malaman nyo ang aking mga punto de vista. Alam nyo po mga idol, nung po ako ay nanonood ng vlog ni Buknoy, itong latest vlog ni Buknoy, nagbasa-basa po ako ng mga comment. May isang comment na nakaagaw ng pansin sa akin. Tingnan ko talaga rito kasi para hindi ako magkamali. Alam nyo po, ang sabi ay, ito pong si DC Salazar TV, ayan, ang sabi niya, walang problema na umalis kayo sa pamilyang nakatulong at nagpabago ng buhay nyo. Ito po ay, ang kanyang pinapatungkulan ay sila Buknoy at Mingay, nakapagpabago ng buhay nyo, basta matuto kayong magpasalamat at magkaroon ng respeto habang buhay sa ka-business. Respeto daw habang buhay sa ka-business family. Hindi yung ginawa ni Intoy at Nika. Mga nagyabang nung walang-wala kayo sa ka-business at pamilya ng buong pusong nagbukas palad sa inyo. Maganda na sana yung kanyang sinabi doon sa una. Pero nung siningit niya yung salitang hindi katulad ni Nika at Intoy na nagyabang daw di umano, dito po napukaw ang aking atensyon, At napag-isip-isip ko na kailangan natin magbigay ng reaksyon. Ito naman po mga idol ay hindi para bigyan ng ng negatibong impresyon ang sinuman. Pero ang sa akin lamang ay gusto lang naman natin na tumbukin upang maliwanagan ang bagay. Katulad yan ang sinasabi natin sa ating thumbnail. Si Intoy at si Buknoy, parehas sila ng karanasan, magkakaiba ng paninindigan. Bakit? Kasi kung titingnan po natin, parang ang punto kasi nito ni DCE, kailangan na talagang pasalamatan mo ang ka-business. Which is, tama yung sinabi niya. Pero ang pagpapasalamat at ang pagre-respeto, hindi naman po yan hinihingi. Kusa niyang ibinibigay ng mga taong sa tingin nila ay natulungan sila. Sa usapin ng ganitong pagtulong, hindi po may sasantabi na nagkaroon ng channel sila Intoy at Nika. Pero bilib ako kay Intoy kasi alam nyo po, sa usaping respeto, malaki ang respeto pa rin po ni Intoy at Nika sa ka-business, alam ko. Kasi hindi man nila nababanggit, pero doon po sa mga live kapag pumapasok kayo, kapag may mga comments po na patungkol sa kabila na alam nilang makakasaling ng damdamin, hindi na po yung binabasa ni Intoy. Hindi po ba yan ay pagpapakita ng respeto? Hindi naman po kailangan na sa bawat vlog ay babanggitin mo ang pasasalamat sa kanila hindi may sasantabi na sila po ang tumulong kila Intoy. Hindi po matatawaran. Pero tulad ng sinasabi ko, mayroon pong malalim na dahilan at rason ang bawat isa kung bakit umalis sila sa ka-business. Yan, katulad nila Buknoy, mayroon pong malalim na dahilan na sila lang bukod tangi ang nakakalam. Actually, yung mga idol, ang pagkakaiba lang ng dalawa, si Intoy kasi, nanindigan at tumayo sa kanyang sariling paa. Kaya po, ngayon po ay minahal siya ng tao, lumalago yung kanyang channel, nananatili siyang humble, di po ba? Wala naman akong nakikitang yabang kay Intoy. Talagang simple lang siya. Kaya nga po bumuhos ang biyaya. Si Buknoy naman, bagamat umalis siya sa channel ng ka-business, pero hindi pa rin po inilalayo ang kanyang sarili. Konektado pa rin po siya sa ka-business dahil ang kanyang mga tuno ng pananalita ay patuloy pa rin ang pagpapasalamat niya sa ka-business. And we respect for that opinion. Sa kanya pong pananaw, nire-respeto po natin yan. Kasi pananaw po yan ni Buknoy. Pero para sa ganang akin, mayroon din pong malalim na dahilan ang pag-alis nila na hindi lamang po nila nasasabi because siguro dahil nga sa gusto nilang maging maayos pa rin ang relasyon ng bawat isa. Pansinin po natin mga idol, yung pong mga sinabi ni Ate Mingay doon sa unang, sa unang
vlog. Nung pong yung una. Marami po siyang mga punto na talagang napagtanto ko na mayroon siyang saloobin, may hinanakit siya na hindi lang nailalabas eh. Mayroon siyang gustong sabihin na hindi lang nailalabas. Kasabay na po doon na mga punto. Panoorin nyo na lang po para hindi po manggaling sa akin. Now, ito pong vlog nilang pangalawa. Punta po kayo doon, panoorin nyo ng maigi at balik-balikan, i-analyze nyo. 22 minutes point 33 or 31. Basta doon po, 21 minutes. Mula po doon sa 21 minutes na yan. Yung pong punto na nagsasalita na po si Ate Mingay, ano po sabi niya? Ang wika niya, ay narinig kasi niya na nanghingi daw ng sorry si Mrs. KB sa kanila. Ano po? At ang sabi ni Ate Mingay ay kung mayroon man, parang gano'n na parang kung mayroon mang nangyari na hindi maganda. Tapos ano siya parang nag-stop ball siya doon, tapos siya nasabi. Yan, parang napalitan ng nasabi. Sabi niya, tapos na po yan, kalimutan na po natin ang lahat. So, doon po napagtanto ko na sabi ko, mayroon talagang malalim na dahilan ang kanilang pag-alis. Pero, respeto natin, kasi kanila na po yun eh. So, both sides, magkaiba man ang kanilang pinakamalalim na dahilan at magkaiba man ang kanilang paniniwala, respeto natin. Ang sa akin lamang, 2026 na, mag-move on na tayo. Sabi nga ng mga adventure ay kapatid nating mga adventure, no hate, just love. Huwag na po natin i-connecta ng i-connecta ang buhay ni Intoy sa mga pangyayari. Kasi kung i-connecta pa rin po natin yan, lalabas at lalabas lamang na hindi pa rin tayo nakakapag-move on. Ako po, ang payo ko lang para sa akin, ganito lang 2026 na, let's move on. Ang isa sa pinakasusi ng pag-unlad, paglaki, ay ang pagiging totoo. Si Entoy, naging totoo lang siya sa sarili niya O kita nyo po, nagkaroon siya ng bahay, napakaganda po ng selebrasyon ng kanilang bagong taon sa Lubong. Ano po? Mula po sa kanila, may mga taong tumutulong sa kanila. Si Buknoy naman po umalis din sa ka-business. Pero tulad nga na sinasabi ko ay nakaangkla pa rin. Marahil ay natatakot lang siya. May takot sa kanya na baka maiwanan, hindi masuportahan dahil nga sa sinabi niya na itong kanyang channel na ang kanilang pinagkukunan. So, nangyari yan, naintindihan ko yan kasi nangyari yan sa akin Nung time ng pagdidesisyon ko, paano nga ba ako gagawa ng isang pamamaalam? Baka ako hindi na ako suportahan ng mga tao, baka wala nang sumuporta sa akin, ganyan. Pero, sabi pa nga, kailangan doon is yung decision making mo na makakapagbigay ng kasiyahan sa kalooban mo ng parang kalayaan. So ano man ang mangyari, kailangan tanggapin. And that is that. Nagdesisyon ako, nagpaalam ako, sinabi ko yung rason. May mga ka-business na sumusuporta pa rin sa akin, nag-message sila, mga silent supporter pa rin. Pero mas lalong dumami ang aking mga taga-subaybay kasi nakita nila na mayroon na tayong kalayaan, freedom of expression na nasasabi natin kung ano po yung ating pananaw. Inuulit ko, kaya ho tayo nagbibigay ng reaksyon ay hindi para i-discredit, para i-down ang sinuman, pero ang atin lamang ay baka po may mga punto tayong makuha, mapulot na pwede nating magamit sa pagpapaunlad at pagpapalakas ng ating channel. Kasi nakikita po natin, ang talagang totoong pagpapalakas is bitawan mo yung mga excess baggage sa puso natin. Doon po sa sinabi na yun ni Ate Mingay, malaking question mark po yan para sa akin Kasi may nagsorry, tapos sabi niya kalimutan na natin, tapos na po yan. Di po ba? Ano man ang dahilan na yan, sila lang ang nakakaalam. Sa akin lamang kaya ho tayo nagbibigay ng reaksyon, move on. Tama na. Kung manonood kayo sa vlog ni Buknoy, din suportahan natin si Buknoy. Ano po? Ako nga po mga idol, ay talagang nalungkot sa mga pangyayari na yan. Bakit? Kasi sa aking pananaw,
ito yung punto na kailangan po ng maigting na suporta para kay Buknoy dahil sa kanyang sitwasyon, sa kanyang kalusugan. Pero nakakalungkot na sa mga nangyayari ay baga na ano pa siya nani-negative. Ano, di po ba? May mga comment dyan na magtrabaho naman kayo, umaasa na lang kayo sa ganito. Alam niyo po ba na sabi nga ni Ate Mingay, nung panahon na wala pa sila sa ka-business ay mayroon silang kahit papano negosyo na pinakaingat-ingatan. Kaya alam po mga idol, sinabi natin, at sinabi rin ni Ate Mingay, na mas lalo silang nahirapan nung panahon na nandyan na sila sa ka-business. Mas lalo silang nahirapan. At ngayon, ang balak nila ay ibalik ang dati, ang isang pagkakataon na ay kailangan lang nila ng pang-umpisang puhunan. And hopefully we are praying na talagang mapagtagumpayan nila ang lahat ng bagay na yan. And ako para sa akin, kailangan lang maging totoo tayo sa emosyon. Huwag tayong matakot sa mga nararamdaman natin. The truth will set you free, sabi pa. Yun po yung katotohanan. Ang importante, hindi mo inagrabyado ang tao at wala kang negatibong sinabi sa kanila. So, sana po ay tuloy-tuloy ang tagumpay ni kapatid na Buknoy, ano po. At sa mga followers, ano po, na nanonood po doon sa kay Kuya Buknoy, ang aking pong prayer at dasal, move on na po tayo. Huwag na po natin i-connecta pa ang mga bagay-bagay sa isang pangyayari na nilimot na ng panahon. Maging masaya tayo sa naabot ngayon ni Intoy. Hindi po may pagkakailan na nag-umpisa sila sa ka-business. Hindi po may pagkakailan na nagkaroon sila ng channel dahil kay ka-business. Pero ang lahat ng iyan, tulad ng sinasabi ko, behind the cam ay mayroong dahilan na tangi si Intoy, si Nika, at si ka-business lang ang nakakalam. Sa sinabi po ni Mr. Ka-business, ano po, na sana, sabi nga niya, ang dream namin, magkita-kita muli. Well, panahon lang ang magtatakda. Panahon lang ang magsasabi. Panahon lang ang maglalagay po ng saktong oras kung mangyayari ang mga bagay na yan. Pero ang susi para maging ganap ang mga bagay na yan, para magkaroon ng realisasyon ng mga bagay na yan, is tanggalin natin ang ating emosyon. Tanggalin natin ang ating emosyon at maging totoo tayo sa ating sarili, sa ating kilos at mga pananalita. Maging masaya tayo sa tagumpay na naabot ng iba. Iwasan na natin po ang mga ganyang klaseng comment. Dahil tayo po mismo ang nagbibigay ng lamat upang mas lalong mapalayo ang bawat isa. Ako ho, sa aking mga previous na reaksyon, lagi kong sinasabi kila Intoy at Nika na huwag kayong makalimot sa taong tumulong sa inyo. Lalong-lalo na po sa magkaroon ng channel. Pero hindi naman nisisidad, hindi naman kailangan na ipagbulgaran mong ipagpasalamat, na araw-araw ay ipagpapasalamat mo. Bakit? Dahil ang bukod tanging pagpapasalamat doon ay sa itaas mo idaan. Dahil sila ay ginamit lamang na pamamaraan, pinagamit lamang na bihikulo upang magkaroon ng pagkakataon at pag-asa ang isang tao. Sapat na yan. Nananahimik, mabait nga si Intoy, ako bilib ako Kasi tumatawa lang, ngiti ng ngiti lang sa mga live nila pag may nababasa, nakangiti lang. Kaya lang kapag tumatawa si Intoy, alam ko sa mga taong basher, sa mga taong hindi matanggap ang kanilang katayuan, masakit po yun. Pero let's move on. Hayaan na po natin na maging masaya dahil hindi po maiwawala yun. Kumbaga, dokumento na po yun na nagkaroon sila ng channel mula po doon. Pero para sa akin, ito na nga po pinakaiingatan nila. Ito na nga po inaalagaan nila. Ang pinakamaganda lang, talagang naging totoo lang ang tao. Tulad nga ng sinasabi ko nung previous kong vlog, sadyang masakit lang ang katotohanan. Umanhin mga idol, pagpasok ng bagong taon, ito po yung nagiging topic natin. Hindi naman po natin na topic ito para siraan natin ng bawat isa. Ang sa akin lamang ay punto de vista na maaaring makapagbigay ng tulong
na makapagbigay linaw naman sa bawat isa, no, sa maging ikaw man ay followers, alin man sa mga channel na ito, kay Ka-Business, kay Ate Mingay, maging kay Intoy, na sana po iwasan na po natin ang mga ganitong klaseng comment, ano po, kasi nakakapagbigay tayo ng lason at kaisipan sa loob ng community. Lalo na po kay Kuya Buknoy, ang ganda na po ng sinabi po ninyo, nadagdagan lang po ng ganito. Saan punto? Kaya nga ho ako sabi ko, saan punto? Ngayon sasabihin niyo, taong gala, nakikisaw-saw ka eh. Taong gala, wala kang ginagawa. Kundi ano. Ako po mga idol, ipinagtatanggol ko na lang po dito si Intoy kasi po naaawa ko sa tao eh. Hindi naman po siya nagsasalita kasi ayaw niya ng negatibo. Paumanin po ito yan, Nika, ano, at ipinagtatanggol ko kayo o ganito po yung pagtatanggol ko sa inyo. Kaya nga po nasasabihan tayo na sip-sip ako kay Intoy at Nika, pero alam niyo po mga idol, iba po kasi kaming mga waray. Kapag inapi mo ang waray, kahit po hindi kami magkakilala, basta't malaman ng isang tao na waray-waray yan, pinaglalaban po namin. Dahil kami po ay marunong po kami tumanaw ng utang na loob, marunong mo kami makipagkapatid, marunong po kami rumispito sa kapwa-tao. Yun lang po. So, pasensya na po mga idol muli kung ganito po yung ating naging reaksyon. And of course, kay Ate Mingay at kay Kuya Buknoy, tuloy nyo lang po, Kuya Buknoy, Ate Mingay, kung ano man po yung inyo ngayon na nararamdaman, nakikita ko yung magandang aura ninyo, nakikita ko. Pero hopefully dumating ang araw na maging maging totoo tayo sa ating nararamdaman, sa ating emosyon. Huwag nating itago ang ating mga totoong nararamdaman upang sa ganun ay ito ang magiging batayan para masigit pang suportahan ka ng tao. Pero whatever it takes, kung ilang oras yan, kung anong panahon ay sa inyo na po yun. Nire-respeto naman po natin. No, wala naman kami, si Kuya Buknoy, nung panahon na nagkita kami noon dito sa Hagunoy, talagang sobrang, ako kasi napakabait na tao. Napakabait talaga ng taong yan. So, mga idol, pakasuportahan din natin ang channel ni Kuya Buknoy, ganun din po ang kay Intoy. Tulad ng sinasabi ko, maging totoo tayo sa ating nararamdaman, tanggalin natin ang mga sakit sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Itabi natin ang ating mga excess baggage sapagkat yan po ay nakakabigat ng ating paglalakbay saan man tayo patungo. At maging masaya tayo sa tagumpay na naabot ng ating mga kasama. Respeto sa muli, hindi po yan hinihingi, kusang ibinibigay. Mga idol, kung mayroon po kayong komento sa bagay nito, pa-comment nga po upang sa ganun ay mabasa ko rin. No? Mapagpalang araw po sa inyong lahat at naway sa taong 2026 ay maabot natin ang ating mga pangarap at maging masagana ang ating pong buhay sa taong ito. Ako po si Taong Gala mga idol. Please do connect and follow Intoy and Nika Adventure. At syempre, ang inyong nag-iisang Taong Gala, patuloy po tayong dedepensa kung meron po tayong makikitang anuman ng mga komento na pwede pong itinatapon para kila Intoy. Dahil maliban sa kami po ay magkababayan, nakikita ko po na si Intoy ay isang totoong tao. Hanggang sa muli po mga idol. Mapagpalang araw sa ating lahat.